Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na sila halos magkita ni Gareth. Palagi na mag-isa siyang kumain sa hapagkainan at pagkatapos ay maghapon na siyang nagkukulong sa kwarto. Noong nakaraan ay bumisita si Claudine. Isinama siya sa mall para mag-shopping ng ilang oras. At kagaya ng sabi nito, puno ng pananabik ang puso nito sa anak na babae kaya naman kahit napagod na ang kanyang katawan, mag-shopping ay pinakita niya pa rin na ayos lang. "This looks good on you, Sandra." Tinaas ni Claudine ng isang puting signature bag. Umiling siya. "Ma'am, 3 nang nabili nating bag." Nahihiya niyang sabi. Hindi niya itatanggi na magagandang mga pinipili nitong bag pero hindi bababa sa kalahating milyon ng presyo noon. Hiyang-hiya na siya na mas marami ang dala niyang paper bag kaysa sa babae. Ngumiti ito sa kanya ng masuyo. Hindi pa rin ibinabalik ang hawak na bag. "You don't have enough bags on your closet?" Sabi nito. Natawa siya ng bahagya at lumapit sa babae. "Hindi ko naman po yun kailangan. At saka ayos na po ako sa mga nabili kong bag noon. Hindi man mamahalin ay matibay pa rin naman." Malitong ngumiti sa kanailing ibinigay sa sales lady ang hawak na bag. Sa wakas, hindi na siya nito pinilit. "Fine, but let me buy you some new shoes, okay?" Hindi na siya nakasagot nang hilahin na siya palabas ng store at lumipat na naman sa isang shoe store. "I like this one. This one." "No, I don't like blue. How about this one, Sandra?" Hindi na niya halos masundan ang mga pinipili nito. May 3 sales day din nag-assist. Sa babae halatang tuwang-tuwa dahil marami ang bibili nito. Nahilot na lamang niyang sentido at naisip kung magkano lahat ang babayaran nito sa dami ng pinamili. Money should not be wasted. It should be invested. Saan ito na makalabas sila ng shoe store, dalang 10 bagong paper bag. Pagkatapos itong magwaldas ay yun pa talagang sasabihin. "So, I'm investing my money to these luxuries." Sumulyap sa kanya si Claudine at ngumiti ng matamis. "You should realize that people have to dress nice. Tingnan mo mga celebrity. They invest money in luxury because luxury can deceive people's eyes. The more you look sophisticated, the more you can feel that you're more empowered. Dress nice, feel nice, and you'll do nice in a work. That's why Claudine looks sophisticated." Maliban noong unang araw nilang pagkikita na napaka-chic nitong manamit, naguluhan pa nga siya kung ilang taon na ito. Kagaya rin ni Gareth, napaka-sopistikado nitong manamit. Isang tingin lang sa lalaki, alam mong respetado to't nasa matas na antas ng lipunan. Umuwi siya sa bahay na hindi na na-open ang tungkol sa divorce nila ni Gareth. Masyadong masayang babae para sirain niya pang araw nito. Ngunit bago sila maghiwalay, nangako tong sasamahan siya sa doktor ngayong linggo para patignan ang kanyang sugat at maalis na ang tahi nito. Tinutulungan siya ni Manang Laura. Nalinisin ang sugat tuwing umagat bago matulog kaya nakikita niyang mabilis din na naghihilom ang sugat. "Alexandra?" 2 katok mula sa pinto ang narinig niya. Kilala na niya ang boses ni Manang Laura. "Pasok po kayo, Manang." Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Laura. Tumigil ito ilang hakbang lang at gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi. "Ang ganda-ganda mo naman, Alexandra." Maligaya nitong sabi. Nakaharap siya sa salamin kaya hindi niya nakitang reaksyon ni Manang Laura. Nilingon niya ito at naabutang nangingiti pa rin. "Salamat po, Manang." Saad niya. She's wearing a simple yet stylish black halter bag. Medyo fit yon sa kanya kaya niyayakap nitong hubog ng kanyang katawan. Napapansin niyang mas lumalapad ang kanyang bewang, dahilan para mas maging makurba ang kanyang katawan. Hindi maiisip na buntis siya dahil flat pa rin ang kanyang tiyan. She already achieved the hourglass body at iyon ay dahil pa sa kanyang pagbubuntis. The halter neckline ay nakatali sa likod ng kanyang leeg at medyo maikli ang dress. Dahil hanggang sa itaas lamang ito ng kanyang tuhod. Maganda ang fabric ng dress dahil malambot yon. Stretchy material din na parang pinaghalong cotton at spandex ang ginamit dito. She honestly looks breathtaking. At dahil sa pamumuri ni Manang Laura ay mas lalong tumaas ang kanyang confidence sa sarili. Isa yun sa biniling dress ni Claudine na mag-shopping sila. Hindi siya nagsusuot ng mga ganito noon, masyadong revealing para sa kanya. Pero dahil gusto niyang ipakita kay Claudine na na-appreciate niya mga binili nito, ayun ang kanyang isinuot. Pinaresan niya ito ng classic black pump na binili rin ni Claudine para sa kanya. Hinayaan niya nakalugay ang mahabang buhok at dahil natural na umaalon yon ay mas lalo pang bumagay sa kanyang suot.
Maligayang lumapit si Manang Laura sa kanya. Hindi matigil ang paghanga sa mga mata nito. Ang ganda mo naman ngayon, Alexandra. Namulang kanyang pisngi at ngumiti na lamang. Nasa baba na ang sasakyan. Dagdag pa nito. Bababa na po ako, Manang. Tumango ito sa katumalikod para maglakad pa alis pero isang beses pa itong lumingon sa kanya at nangiti na naman. Kinuha niyang pabango sa maliit na cabinet at pagkatapos maglagay sa kanyang pulsuhan, isa ka lamang siya naglakad palabas ng kwarto. Dala niya ang Dior Vintage handbag na binili rin ni Claudine. Pagkarating sa bukana ng pinto ay naging mabagal ang kanyang lakad. Natanaw na niya kaagad si Gareth na may katawagan. Nasa marmol itong hagdan at nakasuot ng puting long sleeve na pinaresa ng itim na pants. Nakatupi ang long sleeve hanggang sa siko. Hindi siya magsisinungaling na napakagwapo pa rin itong tingnan. He's as elegant as his mother. Alam na alam kung paano dalhin ang sarili. Kalmadong ekspresyon ng mukha nito habang nagsasalita. Nakasuot ng cufflinks ang lalaki na bahagyang kumikinang. Kapag tinatama ng sinag ng araw, he looks like a noble young man. This was Gareth Ramos. Calm and self-sustaining, elegant and noble. Hanggat hindi mo nakikita kung paano siya magalit, ay hindi mo maiisip na kaya nitong mag-ibang anyo. Lumingon ang lalaki sa kanya at naabutan ng paninitig niya. Kaya naman nag-iwas siya ng tingin. Bumaba siya at nilagpasan nito. Nakaparada na sa harap ng bahay ang sasakyan, kaya pumasok na siya. Siguro'y dadaanan na lang nila ng driver si Claudine. Nakakahiya na siya pang pupuntahan nito. Sinarado niyang pinto nang makapasok ng sasakyan, ngunit hindi pa binuhay ng driver ng makina. Ilang saglit lang ay bumukas ang kabilang pinto at pumasok si Gareth. Halos mapasinghap siya sa gulat. Mom had something urgent to do. Tipid nitong sabi, kumunat ang kanyang noo at nagpahinga dahil pinigyan niya pala kanina sariling huminga nang pumasok to. Kaya ko namang mag-isa, mababa ang boses ng Saad. Tinignan siya nito, medyo matagal ang tingin ng lalaki sa kanyang mukha at nagtagis pang bagang nito. I'll accompany you, matigas nitong sabi. Wag na, kaya ko. I have a task to report. Putol nito sa kanya, humarap ang lalaki sa driver at sinabing aalis na sila. Naguguluhan siya. Ibig sabihin sasama sa kanya si Gareth. Bakit si Gareth pa? And task? Ano yun? Tahimik sila buong biyahe, nasa magkabilang dulo silang dalawa at parang may padar na nakapagitan sa kanila. Ngunit napapapikit siya sa tuwing nanunood sa kanyang ilong ang pamilyar na pabango ni Gareth. It was still so good, she thought. Ngunit sa tuwing nadadalang kanyang emosyon ay mabilis niyang kinukurot ang sarili. Parang pabango lang, nababaliw na talaga siya. Ilang minutong lumipas at nakarating din sila sa wakas. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng pinto. Lumabas siya at kaagad na napansin na hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Maliit na klinik lamang yon katabi ng ilan pang establishmento. Naglakad si Gareth papunta doon at sumunod naman siya. Nasa likod siya nito. Nang tumigil ang lalaki dahil nag-vibrate ang phone nito. He finished it out. Hindi sinasadyang nasulyapan niyang screen ng phone at nakitang pangalan na tumatawag. Nakaregister ang pangalang Snow sa screen. Saglit na parang tinusok ang kanyang puso sa nakita. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at naglakad para lagpasan to. Alam niya si Natalie ang tumatawag. Umasim ang kanyang sikmura at hindi na naghintay kay Gareth. Kailan pa nito natiis si Natalie? He would always prioritize her. Baka matagalan pang pag-uusap ng dalawa, kaya naglakad na siya papunta sa klinik. Pero ilang saglit lang ay nakahabol din si Gareth. Why are you running so fast? Kaswal nitong sabi. Hindi niya ito sinagot. Pinagbuksan siya ng pinto ni Gareth pero hindi niya ito matingnan sa mata. Bakit to narito? Hindi ba nito sinagot ang tawag? Kumunot ang kanyang noo, pilit niyang sinasantabi ang katotohanan na hawak nito ang pinto. Nang makapasok silang dalawa ay agad silang binati ng babaeng receptionist. Nakasuot ito ng ternong damit. Mas mukha itong midwife dahil sa suot. Good morning ma'am, sir. Gumiti ito sa kanila. Kinausap ni Gareth ang babae at sinabi ang pakay nila. Samantalang nasa likod siya nito, nakatitig sa bulsa ng pants nito. Why he didn't answer the call? Si Natalie yon, the woman he worshipped so much. Wala sa sarili na pairap siya sa hangin, hindi niya itatanggi na nakakaramdam siya ng matinding pagkairita. Dapat talaga, hindi na sumama si Gareth sa kanya. Pero mukhang nagpa-schedule pa to para sa kanya. Giniya sila ng receptionist. Sa isang silid, unang pumasok ang receptionist at sumunod siya. Nang lingunin niya si Gareth,
Hawak na muli nito ang phone. Someone's calling again. Muli napatingin siya sa screen at nakitang pangalan ng caller. Natalie. Kumunot ang kanyang noo. Kanina is Snow ang pangalan ng tumawag. Ibig sabihin ibang babae ang tumatawag kanina? Nakita niyang in-off ni Garrett ang phone at kagaya kanina hindi nito sinagot ang tawag. Nagangat na ng tingin sa kanya at nakitang nakatingin siya sa cellphone nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Talagang nahuli pa siya. Nag-iwas siya ng tingin at tumuloy sa upuan. Doc will be here soon, imporma ng receptionist. Saka lumabas. Naiwan sila ni Garrett, ngunit ilang segundo lang nang bumukas ang isang maliit na pinto. Nahula niya yung opisina ng doktor. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang lalaking nakasuot ng puting coat at may suot pang stethoscope. Alexandra, ngumiti sa kanya si Pablo na halata rin ng gulat sa mukha. Hindi niya alam kung para saan ang gulat nito. Tinapunan niya ng tingin si Garrett. He will unstitch me, naguguluhan niyang tanong. Ibinalik niyang tingin kay Pablo na nasa maliit na mesa na ito't bineba ang stethoscope. Totoong magandang lalaki si Pablo, maamong mukha nito kumpara kay Garrett. Malalim ang magkabilang dimple at kapansin-pansin ng golden brown nitong mga mata. Ngunit sa kabila ng maganda nitong mukha, hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala. He looks unreliable and unstable. Where is the nurse? Pwede naman sila na lang ang gumawa nito. Marahang natawa si Pablo. Alam ang kanyang iniisip. Little Alexandra, are you afraid of me? Although I haven't seen patients for a long time, but I'm still capable to remove the stitches. Kilala niya si Pablo bilang disenteng lalaki. Balita na itong pinakabatang doktor sa city, pero bigla itong tumigil sa pagtitrabaho nang nasa tuktok na ito ng kanyang karir. At hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung bakit ginawa ng lalaki at kung anong dahilan nito para abandonahin ang profession. Matalik na kaibigan ni Garrett si Pablo. Pero kahit na ganun, hindi siya malapit sa lalaki. Ayaw niya na rin sanang magkaroon ng ugnayan sa lalaki. Lumapit sa kanya si Garrett at tinawakan siya sa braso. He know what he's doing. Napatingin siya sa lalaki, mukhang nababagot na ito sa paghihintay. Kaya para mapadali ang lahat ay pumayag na siya. Naupo siya sa tapat ng mesa ni Pablo. Hinanda naman ito ang mga kagamitan. Nilagay niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang kamay at hahawakan na dapat ni Pablo ang kanyang benda na magsalita si Garrett. Why are you not wearing gloves? Malamig nitong saad, natigilan si Pablo, napatingin sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, I disinfected my hand. The heck, that's not enough. You should wear gloves. Kontra ni Garrett. Pagod na pinaikot ni Pablo ang mga mata, tatanggalin pa lang ang benda, Mr. Virado. May pangasar nitong sabi. Even so, sinilyapan niya ng tingin si Garrett, magkasalubong ang kilay nito at parang hindi natutuwa sa pagsagot ni Pablo. Hindi ba't si Pablo ang doktor? Alam na nitong ginawa, ngunit pagbaling niya muli kay Pablo, may gloves ng mga kamay nito. Natahimik rin ang dalawa sa wakas. Naiiling ang lalaki at ang magtamang tingin nila ay kaagad nang umiti si Pablo. I've heard na madalas kang dalhin sa ospital lately. Saad nito, kumulit ang kanyang noo. Hindi naman O baka may kakilala tong doktor na nagbabalita sa lalaki. O baka si Garrett. Muling masuyong umiti sa kanyang lalaki. Well, in that case, maybe you'll need a husband who knows about treating wounds and diseases. Pablo, si Garrett na napasigaw bigla, pero hindi yun pinansin ng kaibigan, bagkus mas lalong lumaki ang pagkakangiti nito. When you're already single, maybe, I can pursue you. Siyempre at hindi yun sinapuso ni Alexandra. Alam niyang binibiro lamang siya ni Pablo kaya hindi niya ito sinagot. Mas lalong lumaki ang pagkakangiti ng doktor at kiniling pang bahagya ang ulo. If you don't say anything, I'll take that as a yes. Nagsalubong ang kanilang tingin. Hindi napapawi ngiti nito kaya naman sasagot na dapat siya nang maunahan siya ni Garrett. Why don't you just do your job and stop messing around? Malamig na saad ni Garrett. Tumawa ang lalaki at pagkaraan ay tumangutango ito. Of course, I'll treat Alexandra now. Masaya nitong sabi. Hindi na niya magawang sulyapan si Garrett pero nararamdaman niyang paninitig nito sa kanya. Inalis ni Pablo ang kanyang benda at nakita nito ang sugat. Medyo natigilan pang lalaki at pagkaraan ay natahimik. These wounds still hurt, saad nito. Namutlang kanyang muka, nababang kanyang pain tolerance. Yun ang alam niya, makakita lamang siya ng karayom ay parang may himatay na siya at alam niyang alam din yun ni Garrett. Naghila ng upuan si Garrett sa kanyang tabi at naupo. Wala na siyang panahon na magreklamo dahil sinimulan ng alisin ni Pablo ang tahi sa kanyang sugat. Napapikit siya sa tuwing nararamdaman ang pagkirot ng kanyang sugat.
Narinig niya na pagbuntong hininga si Garrett at pagkaraan ay mas lumapit to para hawakan ng kanyang ulo at igiyon papunta sa balikat nito. Namamawis ng kanyang noo. Mariyang kinagat na ibabang labi para hindi na sumigaw. Nakakahiya at makikita ng dalawang lalaki ang pagiging iyakin niya sa ganitong bagay. Nasa gilid na ng kanyang mga mata ang nagbabadyang luha. Siguro kung si Claudine ang kasama niya, hindi na siya mahihiyang umiyak. Pero ngayon, pilit niyang nilulunok ang kanyang mga hikbi at mumunting singhap. "Stop moving, Alexandra," ani Pablo. Napapakislot siya sa sakit kaya hindi niya maiwasang hindi maigalaw ang kamay. Hinawakan ni Garrett maging ang kanyang pulsuhan at mas lalo siyang idiniin sa dibdib nito. All the sanity were gone. Hindi na niya naisip kung anong itsura nila. Ginusto na lamang niyang ibaon ng mukha sa dibdib nito at tahimik na umiyak sa kirot na nararamdaman. "Why don't you do it fast?" Niritang sabi ni Garrett. Narinig niyang tumawa si Pablo. "Patience, Garrett." Hindi niya magawang tingnan ang ginagawa ni Pablo sa kanyang sugat, pero ilang saglit lang ay naramdaman niyang nililinis na nitong gilid ng kanyang palad. Tapos na sa wakas, dahan-dahan siyang lumayo kay Garrett, nanghihina sa nangyari. Nang sulyapan siya ni Pablo, naglalagay nito ng benda sa kanyang sugat. "You still have to cover your wound for a while." Imporma nito, hindi niya alam ang sasabihin. Hindi na niya naisip na pasalamatan ito. Ngumiti ang lalaki at saka nagtaas na isang kilay. "I was confused really. Pumunta ba kayo dito para sa sugat ni Alexandra? O para inggitin din ako?" Nangasar nitong sabi. Saka lamang niya naisip na yakap-yakap pa rin siya ni Garrett at nakasandal pa rin ang kanyang ulo sa dibdib nito. Mabilis siyang lumayo sa lalaki. Halos itulak pa ito palayo. "Sorry," utal niyang saad. Nang tignan niya si Garrett, nakita niyang pagkalito at galit sa mga mata nito. Pero mabilis din yung napalitan ng kakaibang emosyon. Tumayo ang lalaki at naglabas ng credit card. "Take it," malamig nitong sabi. Tinanggap naman yun ni Pablo, naiiling. "Minsan magdala ka rin ng cash para hindi na abala." Tumayo rin si Pablo at tumingin sa kanya. "Follow me, Alexandra. We have supplies for your bandage, ointment and other stuff to avoid leaving a scar on your hand." Tumingin ang lalaki kay Garrett at ngumiti. "Those were not free. Babayaran mo rin yon." Nakangiti nitong sabi. Naglakad papunta sa pinto si Pablo at binuksan yon. Nilingon siya nito, naghihintay na sumunod siya. Kaya kahit na nag-alangan ay sumunod siya sa lalaki. Naiwan si Garrett sa silid. Pumasok sila sa isa pang silid at naabutan ng dalawang nurse. Ibinili ni Pablo ang mga gamot na kailangan niya. "Have a seat, ma'am," sabi ng babaeng nurse. "We have to check muna kung anong scar remover ang babagi sa balat niyo. Wala po pa kayong skin allergies?" Tanong nito. She was left by Pablo. Umalis din ito agad, dala ang card ni Garrett. Samantalang nababagot na naghihintay si Garrett sa silid nang bumukas ang pinto. Pumasok si Pablo pero hindi nito kasama si Alexandra kaya mabilis siyang tumayo sa kinuupuan. "Where's Alexandra?" "Chill, tinitingnan ng mga nurse ko." "Okay, kung makapag-alala ka." Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Kanina pa ito nang aasar at hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nito. "If looks can kill, I'm probably dead by now." Saad nito. "Tss, he is." Naupo sa swivel chair si Pablo. Nilapag nitong kanyang card. "How is your scratches?" Nanunuyan itong tanong, nag-iwas siya ng tingin. Ang tinutukoy ng lalaki ay ang kanyang pasa na nakuha niya nang sapakin siya ni Marcus. Maisip niya lamang ang lalaki yun ay kumukulo na kaagad ang kanyang dugo. "Tss, effective ba ang binigay kong ointment?" Tumawa to. Binalik niyang tingin sa kaibigan at malamig tong tinignan. "How about I punch you hard and you apply your ointment and let's see how effective is it." Nagtaas to ng dalawang kamay pero natatawa. "Easy, ang init ng ulo mo." Tumawa to. Hindi na ba nakikipagkita si Alexandra sa kaibigan niya? Nagsalubong ang kanyang kilay, talagang hindi siya nito tatantanan. Ngayon ay nagsisisi siya na kay Pablo pa siya lumapit para gamutin ang namamaga niyang panga. Ilang araw na ang nakakalipas. "You're nosy," irritable niyang saad. Nagkibito ng balikat. "I'm just fishing some info. My life's kinda boring lately." Mabuti kayo ni James, may nakakasapakan. Alam niyang inaasar siya nito kaya para makaganti ay inabot niyang isang keychain na nasa gilid ng mesa at binato sa lalaki. Nakailag naman ito. "Shut up, Rojas. I'm really curious about Alexandra's boyfriend." Ngumiti ito nang asar pa rin. "You weren't like that. You don't resort to violence." "What's with this guy that you launched him a fight?" Yun ang tanong ni Pablo na hindi niya sinagot na nakaraang pumunta siya dito. At hanggang ngayon,
Hindi niya magawang sagutin ang tanong nito. Hindi naman talaga siya bayolenteng tao. Wala sa isip niyang gamitin ng karahasan sa kahit na anong pagkakataon, maliban na lang kung kinakailangan. Pero nang makita niya si Alexandra ang hinahawakan ng lalaking yon, dumilim kaagad ang kanyang paningin at nakalimutan niyang kanyang prinsipyo. Paano kung maghiwalay na kayo ni Alexandra? Hindi pwedeng susugod ka at lulumpuhin ang lalaking kasama niya. Medyo natatawa nitong sabi. I wouldn't do that. Maagap niyang sagot. Hindi tayo sigurado. Mukhang, why don't you just shut your mouth instead? Stop insinuating anything. Humalaka ka lalaki. I'm not insinuating anything. Ang sinabi ko lang na kapag hiwalay na kayo ni Alexandra, ay may chance ang makita mo siyang may kasamang ibang lalaki. She's already changing, Garrett. She's starting to dress nice and she's looking nice. Paano na lang kung hiwalay na kayo? I'm sure she'd be more beautiful. Shit, tumayo siya, nainis sa mga pinagsasabi nito. Dati pa naman ay maganda na si Alexandra, pero para po na inyo ni Pablo sa ganitong paraan, hindi niya yun nagugustuhan.